ka na lang, sa'kin ka na lang, oh baby. Hello guys, welcome sa ating bagong video tutorial. Ang tututuro natin sa inyo ngayon ay yung super easy version ng kantang Dito Sa Akin ni Earl Agustin. Okay? So, madali lang ito na mga chords guys dito, pero may ilan lang siyang bar chords, pero gagawa natin ng shortcut para sa inyo. Okay? So, yan. So, ilalagay nyo muna yung mga kapo guys sa first fret. So, dito sa una, and then good to go na kayo. Pero kung wala kayong kapo guys, pwede nyo naman gawin yung lahat ng tinuro natin, tanggalin nyo lang yung mga kapo, kaso nga lang, medyo bababa lang yung kanyang tono. Pero okay lang yon, gawin nyo lang yung lahat ng tinuro natin. Okay? Kahit wala kayong kapo. No? So, yan. So, paparinig ko muna sa inyo guys yung kanyang verse para may idea kayo kung natuturo natin, ha? So, doon yung mada sa may. Kung sino man nakapagparamdam sa iyo ng ganyan. Okay? So, yan. So, paano yon? So, yung mga chords natin, guys, para sa mga verse ay A major 7. Yung A major 7, guys, ay second string ito. Third string ito. Ito naman ay fourth string. Yan. A major 7. Tapos, pupunta tayong D major 7. So, yung D major 7, guys, ipitin nyo lang to simula third string hanggang first string. Yan. Okay? Tapos, 2 times yung gagawin yan, guys. So, kapag nagawa nyo siya ng 2 times, ay pupunta kayong C sharp minor 7. Ayan, yung C sharp minor 7, guys, ay bar chord yan siya, no? So, yan lang naman yung nag-iisa nating bar chords. So, gagawa natin yung shortcut para sa inyo, para hindi kayo mahirapan at masaktan. So, ang shortcut niyan, pwedeng ganito lang. Ayan, so first string, second string ito, third string naman ito. So, kapag kasi shortcut nyo siya guys, ang istramin nyo lang sa kanya ay simula third string hanggang first string. Ayan, para hindi kayo masaktan. Ha? Ayan. Pero, practice nyo pa rin guys yung bar chords na ganito ha, para matuto kayo. Okay? Tapos, pupunta kayong D major 7. Ayan, so 2 times yung gagawin yan guys, yung C sharp minor 7 at saka yung D major 7. So, kung mapapasin nyo dyan guys, ay meron siyang line. Nasa loob ng line yung C sharp minor 7 at saka yung D minor 7. Mamaya explain natin kung bakit, no? Pagkatapos nun ay pupunta kayong B minor. Ayan, so ito pa pala isang bar chords natin, no? So, B minor, ang shortcut lang din niya, pareho lang din sa C sharp minor 7, ganyan. So, di ba kanina ay ganito? Ang shortcut naman ng B minor, ganito. Ayan, pareho lang naman siya, ganyan. Okay? So, yan. So, practice niyo pa rin yung bar chords, guys, ha? Pagkatapos nun, ay pupunta tayong E7. So, yung E7, guys, para lang siyang E, pero ito tinanggal nyo. So, ito ay third string, fifth string naman ito. Okay? So, E7. Okay? So, yan. So, ganoon na kadali guys yung mga chords, no? So, paano naman yung ating strumming pattern para sa buong kanta? So, ganito lang, no? Halimbawa, naka A major 7 kayo. Kada chords ay down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Okay? Tapos, lipat na kayo ng chords. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Okay? Tapos, dito lang guys mag-iiba. Yung nasa loob ng line, yung C sharp minor 7, ganito, at saka yung D major 7, hahatiin nyo sa kanilang dalawa yung strumming pattern. So, paano ang hatian? Ganito. So, yung C sharp minor 7 ay down, up, down, up. Tapos, yung D major 7, yung natitirang strumming pattern. Down, up, down, up, down, down, up. Okay? So, parang ganito siya. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Kapag binilisan ay ganito. Okay? So, yan. So, para mas makuha nyo guys, kantahan natin siya. So, pwede nyo ako sabayan guys, no? So, kung sino man ang nakapagparamdam sa iyo ng ganyan, sana naman ay matutunan na basta lang ang iyong halaga. Tapos B minor na binabaliwala. Tapos E7. Okay?
So, yan. So, ganun nakadali guys yung mga verse. And then, after nun, ay pupunta na naman kayong verse 2. Same pa rin yung mga chords niya. Pagkatapos nun, ay pupunta na tayo mga chorus. Okay? So, yan. So, doon ay banda sa may, di ka mahirap, mahalin. Ay, di ka mahirap, mahalin. Okay? Di ba no? So, paano yun? So, yung mga chords natin guys, para sa mga chorus 1 ay C sharp minor 7, tapos D major 7. So, 4 times yun siyang gagawin guys. Pag nagawa nyo ng 4 times, ay pupunta na kayong E7. Okay? So, same pa rin yung kanyang strumming pattern guys ha. So, wala na tayong problema doon. Kanta natin siya para mas makuha nyo. So, di ka hirap mahalin. Ang pangarap na iigit. Tapos, pangatlo na. Dito ka na lang, sa akin ka na lang, oh baby. Tapos, pang-apat na. Dito ka na lang, sa akin ka na lang, oh baby. Tapos, E7. Yeah. Okay? So, yan. So, ganun nakadali guys yung mga chorus 1. Tandaan nyo yan guys ha, chorus 1 yan. Okay? So, after nun ay pupunta kagad kayong interlude. So, mga chords natin guys sa interlude at outro ay A major 7, tapos D major 7. Okay? So, ganun lang guys. Ganyan na yung yung interlude, pati yung outro. So, pinakadulo ng kanta, ganyan na din siya. No? So, yan. So, after nun ay pupunta na naman kayong verse. Pagkatapos nun ay same pa rin yung mga chords niya. Tapos, chorus 2. Pagdating ng chorus 2 guys, ay matadagdagan lang yung mga chords niya. So, chorus 2 at chorus 3, ang mga chords na doon ay C sharp minor 7, tapos D major 7. Okay, so ito lang pinagkaiba guys. Kanina, di ba, sa chorus 1, 4 times. Ngayon naman, pagdating ng chorus 2 at saka ng chorus 3, 8 times yun na siyang gagawin. Okay? Yung C sharp minor 7 at saka yung D major 7. So, after nyo magawa ng 8 times, guys, ay pupunta na kayong E7. Okay? So, yan. So, yun ang naman pinagkaiba, guys, ng chorus 1 sa chorus 2 at saka sa chorus 3. 8 times yun na siyang gagawin. Okay? So, yan. So, after nyo magawa yung chorus 2, guys, at saka yung chorus 3, ay pupunta na kayong outro. So, tinuro na natin yung outro kanina. And then, tapos nyo na yung buong kanta. Okay? So, yan. So, pagsama-samahan nyo lang, guys, yung lahat na tinuro natin at matutugtog nyo na yung buong kanta. So, yan. So, inyo sa bago nyo matutugtog, guys. Kita tayo sa next video natin. Bye!